Magandang hapon, narito po ang latest sa daigdig ng palakasan sa basketball. Isa po ang malalim na scouting report sa mga gagamiting armas ng Gilas Pilipinas para sa pagsabak sa FIBA Asia Men's Championship sa susunod na buwan. Ito'y dahil na rin sa kawalan ng dekalidad na tune-up tournament matapos na bawiin ng Taiwan organizers ang imbitasyon sa Philippine Quintet para magdepensa ng corona sa William Jones Cup. Ang kabuang detalye, hatid ni Ms. Ria Arrevalo. Dahil sa kawalan ng quality tune-up tournament, magre-rely na lamang sa matinding scouting report ang Gilas Pilipinas na susuong sa hamon ng FIBA Asia Men's Championship sa susunod na buwan. Sa magaganap na Jones Cup sa Taiwan sa susunod na linggo, ay personal na manonood si Coach Norman Black para i-scout ang mga kalaban. Naniniwala ang Gilas Pilipinas coaching staff na isa itong matibay na paraan para maagang makilatis ang kakayahan ng mga top Asian rivals. I think we're just doing the best we can with what we have, what we're being offered right now. We know we were scheduled to play in the Jones Cup. It didn't push through. So I think the next best thing was for Coach to try to arrange games in New Zealand. Ang isa sa mga top guards ng national team, si L.A. Tenorio, tiwala na makikinabang sila sa ginagawang thorough scouting at research ng coaching staff. Yung mga coaching staff gumagawa ng homework na yung mga usually mga tinatakbo ng mga teams before or napapanood yung mga latest na game. Nagkakaroon ng idea somehow. So ginagawa namin, simulate namin sa practice kung paano namin i-depensahan. Sa darating na Martes ay lilipad patungong New Zealand ang Chot Reyes mentored squad para sumalang sa ilang serye ng tune-up matches. Matapos nito ay haharapin nila ang PBA selection at ang Kazakhstan national team sa July 24 at 26 bago mag-taper off para sa FIBA Asia Wars. Para sa PTV Sports, Ria Arevalo, Telebisyon ng Bayan. Samantala, tiniyak naman ni Samahang Basketball ng Pilipinas Executive Director Sandy Barrios ang patas na pagtrato sa lahat ng mga participating teams sa FIBA Asia Men's Championships. Ito'y sa kabila ng pagbawi ng Taiwan organizer sa imbitasyon ng Pilipinas para magdepensa sana ng titulo sa William Jones Cup sa susunod na linggo. Narito ang report ni Dennis Principe. Para kay SPP Executive Director Sandy Barrios, hindi na dapat panghaluan ng politika ang nalalapit na basketball game sa pagitan ng Pilipinas at Chinese Taipei. Sa FIBA Asia hosting ng bansa ngayong Agosto, kakalabanin ng Pilipinas squad bilang third game opponent ang Chinese Taipei sa August 3. Ang Saudi Arabia at Jordan ang unang dalawang kalaban ng Pilipinas sa kanilang Group A schedule. Tiniyak ni Barrios na bilang host country ay pantay-pantay na pagtrato ang ibibigay ng SBP sa lahat ng FIBA Asia member nations. We want to do it in applicable to all teams. Okay. Ayaw nating sabihin na yung Chinese Taipei aalagaan nating mabuti yan para mapakita natin na wala sa atin yan. Hindi naman siguro rin tama kasi baka naman minsan baka makakuha ka ng smart aleck remark na mas maganda pala inaaway Pilipino para kay ano ka, di ba? Sacred cow ka, di ba? Baka may magsabing gano'n eh. Kaya kami, porket di namin inaway, isa lang ang security ng kabila, 4 pala o 5 pala, di ba? Yung gano'n. So, kaya nga iniiwasan kung anuhin yan eh. Yung issue yan. Nagkaroon ng political tension ng Pilipinas at Taiwan dahil sa pagkamatay ng isang Taiwanese fisherman sa karagatan ng Batanes. Pumusbong din ang tension sa basketball nang i-pull out ng Taiwanese organizers ang partisipasyon ng Pilipinas sa William Jones Cup kung saan defending champion ang bansa. Ngunit ang ganitong issue ay hindi nababanggit sa tuwing kausap nila ang Taiwan patungkol sa FIBA Asia. And in fairness to both the organization, FIBA Asia, and even Chinese Taipei, hindi nila never been taken up with us na, kami dyan, bigyan nyo kami ng extra security, kami dyan, baka kawawain. Wala. Normal ang ano, which is good. No? To me, that's the best. We are interacting under very normal conditions. Walang sensitivity Tatayong host ng Pilipinas sa darating ng FIBA Asia Championships mula August 1 to 11 sa Mua Arena sa Pasay City. Ticket sa 2014 World Basketball Championships ang ibibigay para sa top 3 finishers ng FIBA Asia.
Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. Sa boxing, ilang saglit matapos na mapagkalamang hindi pa natatanggap ng Team Coelho ang premyo para sa laban kontra Chinese champion Xiong Jiaozhong. Pumasok po agad sa eksena ang Games and Amusement Board o GAB. At ang unang hakbang na ginawa ni GAB Boxing Division Head Dr. Nasser Cruz ay ang humingi ng tulong sa World Boxing Council para marilis agad ang paycheck ni Coelho. Nagbabalik si Dennis Principe. Patuloy na tinututukan ng Games and Amusements Board o GAB ang kaso ni Denver Coelho. Bukod kasi sa dinanas na shoulder injury, hindi pa rin natatanggap ni Coelho ang fight purse para sa kanyang failed title challenge kontra Chinese champion Xiong Jiaozhong noong Sabado. Ayon kay GAB Boxing Division Head na Sir Cruz, sumulat na sila sa World Boxing Council para matulungan si Coelho na makuha ang unpaid due. Sa kanyang dapat sana $24,000 na paycheck, $2,500 pa lamang ang natatanggap ni Coelho mula sa KO Promotions. Kami po yung nagmamonitor niyan at inaalalayan po namin yung karapatan ni Mr. Coelho sa kanyang pagtanggap ng tamang first. Dahil dito, umaasa ang Team Coelho na mapapasa kamay nila ang balanse ng guaranteed purse sa lalong madaling panahon. So, sumagot naman agad yung WBC. Medyo pabor sa atin. Pabor na pabor. Samantala, na-reset naman bukas ang dapat sanay laser surgery sa right rotator cuff ni Coelho. Bagay na hindi nakita maging sa masusing medical check-up na isinagawa ng GAB bago tumulak patungong Dubai ang 26-year-old Pinoy fighter. Sa lahat po ng routine, dinadaanan po ng bago lumilipad. Pagdating na doon, ang in charge na dyan, yung local commission. So, bago siya umalis dito, healthy siya, na-check ng Mga doktor dito. At si Dr. Biernes. Opo, binigyan po siya ng medical clearance. healthy siya. Healthy siya. Wala siyang problema. Sabi niya, kuya, walang po-ayos to. Sana wag lang tamaan. Dahil siya alam niya rin eh. Sa ngayon ay marami ang umaasa na misa sa katuparan ang rematch na Coelho at Xiong, lalo po naging exciting at napuno ng aksyon ng unang pag-aharap ng dalawang ring gladiators. Para sa PTV Sports, Dennis Principe, Telebisyon ng Bayan. At yan po muna ang latest sa daigdig ng palakan. Kung nais nyo po ng mas marami pa, tumutok sa amin mamayang alas 5 ng hapon sa PTV Sports. Ako po ang lingkod, Snow Badua.